silong ang pupuno sa kakulangan ng ating barko, mga kasimang isda. So ngayong umaga po talaga ay ito na po yung pinaka final day namin dito sa fishing ground, kung saan ito po yung last area namin bago kami napuno, mga kasimangista. Silong po ang ating arihan dyan, mga kasimangista. Kaya talaga namang sinabi ko dun sa ating mga nakaraang video na ngayong buwan nito, panahon po ng silong. Panahon kung saan ang mga isda ay sumisilong sa ating barko, kung kaya't ito ay naarihan natin ng madaling araw. At sa mga susunod natin mga video, makikita po niyo ang silong natin na inarihan, mga kasimangisda. At talaga namang papasalamat kami dahil kahit papaano nasa third week namin napuno po kami, mga kasimangisda. Pagka medyo po mahihina talaga ang labas ng isda, talagang inaabot po kami na hanggang 3 weeks dito sa fishing ground. Kaya talagang pasalamat kami nitong araw na ito dahil ito na po yung hinahanap natin na kakulangan sa ating mga bodega. Ayan, kita nyo naman, napakadaming isda niyan na talagang siyang pupuno sa ating kakulangan. Magandang umaga po sa inyong lahat at napakaganda po ng ating video na ito, kaya panoorin nyo po hanggang dulo dahil makikita ninyo kung paano po kami napuno, kung gaano kami katagal nagsalok. Magandang umaga guys, at sa ating 204,000 followers sa ating Facebook page at ganoon din po sa ating YouTube channel. Sa ngayon ay nakaarya kami ng silong. Umalis kami ng mga 4:45 ng madaling araw. So eto, sana ito na yung sagot sa aming hinahanap na isda para mapuno na kami, mga kasimang isda. So ayan, nakikita nyo, madilim pa talaga. Madilim pa dito, yun ang buwan, no? May mga nakailaw din dito, mga sister boat natin. Nagaryahan kami dito kahapon. So ayan, si Falcon, madilim pa. Medyo hindi nyo pa ma-appreciate dito ngayon ang kapaligiran dahil madilim. Tanging mga ilaw lang ang makikita nyo dito pagka ganitong aryahan ng mga silong. Tulad nga ng mga nasabi ko sa mga nakakaraang kong videos, pag silong ganito, nasa dark mode tayo, madilim. So malaman natin mamaya kung gano'ng kadami ito, kung mapupuno na tayo para makatabi na. Marami na tayong papalabas na video, mga kasunod dito, mga kasimang isda. Medyo natagalan din kami ngayon. So halos nasa na kami, third week na kami dito bago kung sakali mapuno. Naka 3 weeks kami dito ngayon sa area. Sa Pacific Ocean pa rin to tayo, mga kasimang isda. Ayan. So tulad nga ng mga sinasabi ko sa mga nakaraang vlog, sa bago lang po sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, ganito po ang style pagka ang aaryahan mo ay silong. Ang silong po ay yung isda na tumatapat sa ating vessel or sa ating light boat or sa ating sinasakyang barko, mga kasimang isda. So yun po ay tumatapat dahil sa ganda ng ilaw natin, at the same time may mga pagkain dilis doon, mga kasimang isda. So antabayan natin ito mamaya hanggang sa lumiwanag at malaman natin kung tayo mapupuno na. Pag napuno, tatabi na po tayo, mga kasimang isda, para tayo mag-deliver ng isda sa either sa barko or sa canning dito sa Papua New Guinea, mga kasimang isda. Ayan, ito lang po kayo sa pagsubaybay at marami na po akong video na ipopost. Thank you po sa pagsubaybay. Magandang umaga po. God bless us all. Thank you Lord for the blessings. Yan, silong yan. Nandiyan sa tapat niya ng ilaw ng light boat. Light boat po yan, nakailaw na yan. Tapos may isang skip na nasa palibot niya. Nag-ano po yan, na sinecheck po yung isda kung gano'ng kalalim, kung gano'ng karami, mga kasimang isda. Yan naman po ay nakikita dyan sa kanilang fish finder. Itong ating light boat ay meron pong sonar din dito. Highly equipped po talaga tayo. High tech tayo, mga kasimang isda. Kaya ganyan lang makikita nyo dito. So tabayan natin para mamaya sa kaganapan. Yan, madilim pa talaga, oh. Wala kayong makikitang isda pa sa ganitong panahon. Madilim pa, yan. Nandito tayo sa helipad ngayon para makover natin tong area. Ayan. Madilim talaga. Thank you. Stay tuned, mga kasimangis, for more details, for more videos.
Magandang umaga. Guys, good morning. Ayan, good morning Kap. Ito ang mga kapitan natin yan. May silong kami. Ayan. Yan ang kupierta. Libre, Tres. Pagka naisampa na yung snap ring guys, yan. Pag naisampa na yung snap ring na yan, yan, may ilaw na. Diilawan na yan para maliliwanag na sa kupierta mga kasimahang isda. Mga kasimahang isda natin nandito na sa kupierta. Yung kupierta yan, kung saan sila dyan sa working area nila. Dyan sila pa-power block. So, pa-power block na tayo mga kasimahang. Start na tayo. Madilim pa rin, 5:20 na ng umaga dito, 5:20. So kung sa Pilipinas, nasa 3:20 na tayo. So yan, atras tayo at magsisimula na sila mag power block. Yan. Sa controls, yan, hawak ni kapitan yung mga controls na yan, oh. Yan. Dalawang pogi natin kapitan nandito. So sila in charge sa control pag power block na. Maaga ang trabaho pagka ganito guys. Madaling araw pa talaga, gising na yung ating fishing master, gising na yung mga tao natin. Dahil kailangan arihati mas maaga para ang isda buo pa. Hindi pa sila nagwawatak-watak at hindi pa kumakalat. So pagka ganito, kailangan maaga ang gising para makareact tayo sa anumang order ng ating master. So yan, ang nag-ilaw ng silong ay ating light boat yan, nakailaw na yan. Light boat yan, nasa loob ng ating lambat. So nasa tapat pa rin niya yung ibang isda, ang iba na kumalat na. Pero na-detect nga po yan sa ating sonar or sa ating fish finder. So kung anong distansya, kung anong lalim, kung anong movement, kung anong direksyon, yan, ganyan. So yan, nag-start na sila ng power block. Yan. Binibira na yung ating lambat. Hinihila na yung skip natin. Mamaya ulit, pagka maliwanag na mga kasimahang isda. What you see is what you get. Kaya nga, no-script tayo dito mga kasimahang isda. Yan ang kaganapan dito ngayon. Sana mapuno na talaga kami ngayong araw para makatabi na tayo. Yan. Lahat sila oh, mga gising na lahat. Magana na ang mga motor systems natin. Ayan. See you guys later. Yan na rin ating fishing master. Yung nakasombrero, yung nakaputi yung ating fishing master. Gaganda ng ilaw natin, no? Guys, yan, may pruweba na kaagad. May isang pirasong yellow pin yan, no? Yan, nangingintab na yan. Yan ang unang tinga. May tinga na kaagad kasi madilim pa ka, umarya na. So, ganyan talaga yan. Gumagalaw-galaw na yan. So, positive. Isda na tayo. Tara, nandiyan ang karamihan lahat yan. So, kinukuha na yung buhay na buhay pa, oh. Unang tinga. Ayan. Yellow pin ka agad mga kasimahang isda. Kaya magandang klase ang isda ating inarihan ngayon. Ayan ang ating opisyalis dito. Taga-Tinglo yan si Taking. Yan sila. Magandang umaga guys, talaga naman. Masaya na naman tayo, malapit na talaga tayo mapuno. Sana naman. Tabayan na lang natin to para makita natin kung mapupuno tayo o hindi.
Thank you sa pagsubaybay mga kasimahang isda. Maraming salamat sa inyong suporta. Matagal lang ako hindi nakakapag-upload ng ating mga videos, kaya eto na, baka sakali. See you guys later again. One an update. Laking tuna guys, oh. May tingnan tayo, laki-laki ng tuna, yan. Kaya tanggal nila. Maaga pa talaga, tumitingan na. Siguro nasa 30 kilos ito. Sa malayo tayo pero laki-laki niya, oh. Sana marami. Marami kasamahan dito. Guys, sa pagkakataong ito, medyo ipapastock natin ang ating video kasi meron sa ating mga followers at subscribers na nahahabaan sa ating mga videos. May dami rin po talaga ang nagre-request na gusto nila talaga kumpleto Ricardo, gusto nila mahaba. So ngayon, medyo bibigyan natin ng pagkakataon na ito ay medyo nasa middle lang. Hindi ganong kahabaan, hindi ganong kaiksian. So, pastock tayo ng konti guys. Eto. Yan guys, oh, yan ang mga mukha ng bagong gising. Mukha ng bagong gising yan, oh. Bilis sumabay yung bugot. Unti-unti na lumiliwanag guys sa kapaligiran yan. Yan, may mga alon-alon na, nagpipitikan na dyan sa loob ng lambat natin. Nandiyan pa rin ang ating light boat na nagilaw ng ating silong sa loob ng ating lambat. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo dito para mas maaga nating matapos. Ang daming nagpipitikan na sa loob. Sana ito na yung pupuno. Sana mapuno na. Alon-alon na sa loob, oh. Yan guys, lalabas na yung ating light boat sa ating lambat. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Dinaanan niya na yung pataw. So magtataka kayo bakit hindi na puputol yung ano, kasi may guard yan yung kanyang hélice. Ayan, yan, eksaktong lumalabas na siya. Oh, nakalis na. Wow, amazing, ha? Wow. Bakit hindi siya natabas ng hélice? Kasi yun nga, may guard siya. Thank you Victor Ocho. Thank you Victor Ocho sa support. Ayan, siya yung nakilaw ng ating silong. Victor Ocho. Ang dami na nagtatalon-talon dito, guys. Halo na naman, mix ng skipjack, yellowfin, tsaka tuna ito. So, naiwan na yung isda sa loob ng lambat. Good morning ulit guys, maliwanag na. Maganda na naman ang weather, mainit na naman guys. Sana kalipat ulit kami. Hindi pa malaman kung pupunan kami dito. Fast tracking na tayo mga kasimahang isda, ha. Binibilisan na lang natin dito, pero yung movement lang po mabilis pero kompleto pa rin po talaga itong ating video, para sa hindi kayo mainip, para hindi dragging yung ating video na inyong mapapanood. So medyo kung may marinig kayong mabilis na salita o mabilis na galaw ng mga tao, naka fast track mode tayo mga kasimahang isda, para doon yan sa sinabi ko kanina, nasa medium na ano lang tayo, hindi ganong kahabaan, hindi ganong kaiksian naman. So para mapagbigyan po natin lahat, pero parang na-cover din natin lahat yan. Hindi po tayo nagkakat ng video na yung talagang putol na putol siya,
pinapabilis lang po natin ang galaw para hindi naman mainip talaga ang ating mga masugid na taga-subaybay ng ating mga vlogs, mga kasimang isda. Kaya sana po maunawaan ninyo na gustong-gusto ko po talaga na mapagbigyan lahat at mag-enjoy sa panonood habang tayo ay umaarya dito, para nang sa ganon na tuloy-tuloy tayo makapagpasaya sa ating mga followers tsaka subscribers. Yan, umano na rin na yan. Medyo may laman-laman dito. Yan, muti na. May bulabog din. Guys, kapag ganito makikita nyo sa loob ng lambat, lalo na kung ganitong kakipot na, tapos may makapal na nag-aalon-alon, may pumipitik at taga namumuti dyan, sigurado yan siksik at marami ang isda sa loob ng lambat sa ilalim. So hindi mag-aalon-alon yan kung konti lang yan. So napakalaki ng pagkakataon o napakalaki ng pag-asa natin na talagang mapuno tayo. At yan, sa kita nyo, sa dami ng titingahan na yan, kung tutusin, napakasayang yan dahil napakalaki ng presyo niyan. Pero mas maganda po talaga tuloy-tuloy ang power block, nandun sa ganon hindi tuminga ang isda, kasi pag ipinara niya yan, itinigil nyo ang pagpa-power block, mas maraming masasayang dahil magtitingahan yan dahil kumipot na ating lambat. Ganun po mga kasimang isda. So sabi nga ng iba na nanonood, nating mga followers, subscribers, sayang daw. Totoo po talaga, napakasayang. Pero lalong mas maraming masasayang kung hindi po natin itutuloy ang pagpa-power block. Dahil lalong titinga talaga yan mga kasimang isda. Kaya yan pinapagpag talaga ng ating mga kasimang isda, nang sa ganon yung mga nakatinga na yan ay malaglag at bumalik sa loob ng ating lambat, para naman talaga hindi siya masayang. So sa kapal po ng alon-alon na yan, sinisigurado ko po mapupuno na tayo. At talagang nakakatuwa naman po, magandang pangitain na yan mga kasimang isda. Hindi naman ako nakapagtanong sa ating fishing master kung ilan ang estimate niya, pero sa galawan po ng isda na yan, talagang maganda po yan. Hindi ako magkakamali sa ganyang pagkakataon dahil sa tagal ko na po nag-obserba sa ating mga aryada, lalo na sa pagkaganyan. Talaga yan po ang aming binabantayan. Yan po ang binabantayan ng ating mga bangers, yung pagkaganyan makipot na at talagang kitang-kita nyo ng isda ng mga alon-alon na yan, nagtitingahan na yan, sigurado po yan, talaga napakaganda ng nasa ilalim yan, nasa loob na po nating fish bag mga kasimang isda. Kita nyo, puting-puti na yan, malalaki po yan, parang may naglalaba yung side na yon. Kaya talaga naman, thank you Lord. At muli po nagbalik, sabi ko nga doon sa isang vlog ko, muling nagbalik ang maraming isda. Ayan, kita nyo, talagang nasisiksik sila dyan, nagsisikip na sila. So pagka ganyan po, yung kung hanggang ilalim po talaga ang isda niyan, yung karamihan na nasa ibabaw, yun po talaga ang makita nyo. Pero talagang mas matindi ang ilalim niyan pagka ganyan na po, nag-iipo-ipo na yan sa loob ng ating lambat. So talagang pagka ganyan, yung pag-asa natin ay talagang ipinakita na sa atin ang blessings ni Lord na talagang hinihintay namin at saka pinagsisikapan nating lahat na makuha ay eto na yan, puting-puti na yan. Thank you Lord, talaga naman. Panoorin nyo hanggang dulo, talaga napakatagal natin magsasalok dito pagka ganito ang nakikita natin sa ating loob ng lambat mga kasimang isda.
dodoblihan niya ng dante para kung ano ba, hindi pa yan naman. Ayan. Sana, no? Sa nakikita nyo guys ngayon, yan, yung malaking lubid na puti na yan, inihahanda na po yan in preparation po sa strobo portion. Kasi pagka ganyan pong yan ay nakalatag na dyan, nakaabang na po yan dahil mabigat ang ating fish bag, ang ating bag portion na yan. Kaya yan po ang tutulong para yan ay may angat dahil kailangan po talaga dapat secure at saka matibay ang lubid na gagamitin dyan mga kasimahang isda. At nang sa ganon makuha ng isda ng on time, magandang quality at talaga namang makuha lahat. Kasi pagka po talaga malaki ang laman o madami ang laman ng ating lambat, ay marami pong pagkakataon na pagka medyo mahuna na po ang bag portion ng ating lambat, ay talagang ito ay nabibiak. Talagang napakasayang mga kasimahang isda. Minsan 100 tons hanggang 200, 300 tons. Pag hindi kinaya ng lambat ng bag portion, sayang na sayang po. Nawawala, talagang nabubuslot po talaga mga kasimahang isda. Marami na pong pagkakataon nangyaring ganon pagka medyo mahuna-huna na po ang lambat natin. Kaya yan po, yung sinasabi ko sa inyo, puti na lubid na yun, yan po ang tutulong at yan. Mag-i-strobo na sila dyan, mabigat yan mga kasimahang isda, i-strobo na sila dyan, yung puting lubid niya yan, siya na po ang yayapos o siya na yung hihila para maiangat ang isda mga kasimahang isda. Ayan, yung puti na yan, hinihila nila. So ganyan po, para ma-secure talaga at makuha ang isda na good quality, on time, at hindi ito malambot, hindi sira, hindi durog mga kasimahang isda. Sa mga nakaraang video hindi ko na ipapaliwanag yon, pero ngayon po nakikita natin na yan ang galawan ng mga tao dyan. Talagang pagka marami ho talaga ang isda, kailangan mabilis ang kilos, pero secured and safe po dapat mga kasimahang isda. So nakakatuwa naman po talaga na makakita ka ng ganyan. Pag strobo portion talaga, dagang napaka delikado po niyan kasi minsan pag sa sobrang dami po talaga, napuputol yung lubid or yung lambat mismo na bibiak. Kaya talagang ingat na ingat po dyan pagka ganyan nag-i-strobo na. Kaya yan po ang pinaka-critical dyan yung pag-i-strobo na. Kasi dyan po meron nagkakaroon minsan ng incident, accident. Kaya sinasabi po namin talagang safety palagi para sila ay nakakasigurong walang anumang mangyayari. So sa pagkakataon yan, talagang yung maestro natin ang dumidiskarte dyan para alam niya kung gaano karami talaga yung laman ng lambat at kitang-kita niya sa galaw ng lambat, sa tindido ng lambat, sa posisyon ng lambat. Dapat hindi tabingi mga kasimahang isda dahil pag nagtabingi po yan ang laman ng ating lambat ay sigurado mabibiyak yan. Kailangan dapat maagap ang maestro, madiskarte ang maestro mga kasimahang isda. Yan po ang talagang trabaho, dapat quality po talaga ang trabaho ng isang maestro. Yung laging pumipito dyan, yung laging pumipito, yun po ang maestro mga kasimahang isda. May dorado sa loob, madami Guys, puno na kami dito. Thank you talaga naman. Taga-taga na rin kami nasa laot, kaya thank you Lord. Kaya ito na yung hinihintay namin para makapot na kami. Medyo mabigat-bigat din naman ang laman ng lapat natin. So 100 tons pa mahigit ang kulang namin. So baka sasakto na to. Estimate lang naman yun, more or less nandiyan lang yung lalaro. Yan.
Kapag po talagang ganyan, marami ang isda, matagal-tagal po talagang istrobohan yan mga kasimang isda dahil malalim po ang isda niyan mga kasimang isda. Malalim siya. So kailangan yung isda sa ilalim hanggang sa ibabaw ay maging compact siya bago siya talaga simulang salukin. Kasi pag sinalok po yan ng hindi siya talaga compact o hindi pa buo talaga ay hindi talaga masasalok ng maramihan. Kung mapapansin nyo minsan yung ating mga salok ay hindi po napupuno dahil minsan maluwag pa yung ilalim, so kalat pang isda sa bag portion o sa ating fish bag, kaya kailangan ay yung pag-istrobo niyan ay mula ilalim hanggang taas ay dapat puno siya. So parang hindi naman totally siksik mga kasimang isda, yung sakto lang po na nakakagalaw pang isda para masalok siya ng mas maganda. So kita nyo, medyo matagal-tagal tayo mag-istrobo dyan. Pag matagal ang istrobo, marami ang isda mga kasimang isda. Ganun po yan. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, hindi ko na i-explain yan, napapanood nyo, pero ewan ko kung naiintindihan nyo po kung bakit ang tagal-tagal mag-istrobo. So ngayon po, sinabi ko sa inyo na kaya matagal dahil maraming isda sa ilalim. Ang ating pong bag portion po, malalim po yan, baka nasa more or less 100 meters po yan. So from 100 meters na yan, kung talagang puno po yan, talagang napakadami po ng isda mga kasimang isda. At tumatagal siya para maging compact talagang isda na pag sinalok, ang laman ng ating salok ay halos mapuno or puno mga kasimang isda. Ganun po ang idea dyan kung bakit medyo matagal tayo, lalong-lalo na kung napapansin nyo, ang dami ng tinuhog na o-ring. So pag tinuhog po madaming o-ring, ibig sabihin malaki or malawak ang fish bag natin. So bago po maiangat lahat ng isda doon, dahil sa laki nga ng bag portion natin, ay talagang matatagalan. Salok na mga kasimang isda. Ito na ang final moment natin. Hindi na, sinalok na. Ayan.
series observer, ay nakabantay siya lagi dito, 24/7. Nag-record din siya ng kanyang report.
Sakto-sakto ha. Ayan ang kapitan natin, yan, nag-estimate. Ayan o, ito naman isang malapit na mag-fishing master. Abangan ang susunod na kabanata. Yan, yan, man behind the scene mga kasibangis na. Ay, shoutout na naman kay Tatay Johnny. Takbo na. Baka yan ang kapitbahay yan. Wala pa huli, nagka-video po. Damisan mo no, sa pang ulam. Maraming salamat sa silong guys. Eto, puno na kami. Ay sa hydraulic control siya. Ay sasalok na naman si Mano muna, papuno na kami. Ayan, Salamat kay Lord. Ayan, thank you Lord. Thank you, Lord. Bigay mo sa amin din namin kaya na to. Ayan, salamat Lord. Salamat dyan sa aking mga kasinarwa sa Pagkalan ng Negros Occidental. Ayun, taga Negros pala si Mano. Oh, nakikita nyo? Oh. Ito ang anak buhay ni Yome. May nagsandaan to guys, sana puno na talaga. Konti-konti na lang. Nagsandaan na. Magsakto lang sa kakulangan namin. Sakto lang sa kakulangan namin sa bodega. Habang nagsasalok guys, yung dalawa itong umiyawa, yun o. Naglilinis sila ng isla, bahon sa kapatabi. Ayan. Alas 9 na ng umaga kasi mga isla. Umana kami mga 4:45, 4:40 kanina madaling araw. Ito ang silong natin. Thank you Lord dahil ito na naman. After 24 days na puno kami. 24 or 25. Mga ganun kasi medyo ng first week, medyo may nalabas na isla. Ngayon, first week nga pala ng April, yan, gumanda na. Mahina kasi labas ng mga second at saka third at saka fourth week na ng ng March, ngayong April tayo. Maganda ang labas sa mga isla kaya ito. Nag-rest tayo ngayon. So, wait for final tally mga kasimangis na. Pati na puno, makakapanood na kayo ng ating mga videos mga kasimangis na. Matagal na akong hindi nakakapag-po sa... Hindi tayo nakapag hindi tayo naka... Signal, kaya naipon yung ating mga videos na pang-post natin mga kasimangis na. Ayan, tuloy-tuloy pang salok. Tuloy-tuloy pang salok. Gandang umaga, napakagandang araw nito. Pag napuno na kami. Ayan, daming bula-bula pa sa labas. Yan, bula po yan galing sa brine. Pinapapaw nila yung brine water. Ayan, kaya may bula-bula dyan. Galing yan sa bodega. So days na lang, from now, nasa tabi na kami. Kung makakatakbo kami mamaya, 2 days from now, most probably by 8 ng April, nasa tabi na tayo. Ito matapos guys, baka sakaling mapupuno na talaga.
Ah, 300 to 400. Lipat ko naman kami. Lipat ko. Ito na siguro ang huling salok mga kasimang isda. Ayan. Puno na tayo. Puno na ang ating mga bodega ng isda. Na more or less nasa ano tayo, 990 tons siguro. Ang capacity ng ating barko nasa 1,050. So nasa 900 plus ito kasi malalaki isla natin. May isang bodega namin hindi malagyan, medyo may discrepancy. So ayan. More or less nasa 990 or 1,000 tons tong ating capacity ngayon. So magandang umaga mga kasimangis na stay tuned sa ating mga kaganapan. Maraming salamat sa inyong suporta. At continue follow mga kasimangis na, subscribe sa ating YouTube channel. Simangis Sabay Kap Nilo, all capital letters po. Magandang umaga at sana ingat po kayo dyan. God bless us all. At sana patuloy tayong pagpalain ni Lord ng kagalingan na kalusugan, ating hanap buhay, ating mga trabaho, ating pamilya. Sana safe tayo lahat mga kasimangis. Maraming salamat ulit sa pagtangkilik. Ito po ang inyong lingkod, Simangis Sabay Kap Nilo. Magandang umaga.